ang numero unong pagpapalita sa radyo na araw-araw. Pinakikinggan sa Luzon, Visayas at Mindanao. KBP Golden Dove Best News Program. Mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at number 1 na radio network ng bayan, RMN. Ito ang numero uno. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña, at ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Headlines. Rehabilitation SAR Secretary Panfilo Lacson tumanggi sa hamong pangalanan ng mga politikong tumanggap ng kickback sa mga bunkhouses. Kampo ng aktor na si Bong Navarro dumulog na sa Department of Justice. Babaeng isasangkot sa kasong pambubugbog at pambablackmail sa aktor nagsalita na. Ayoko talaga. Nagmamadali ako and all. Mag-aayos pa ako. Tsaka ayoko dahil unang-una, hindi ko siya type. Type ko, hindi ako ganong babae na papato lang sa ganon. Mga Pilipino na kontento sa mga opisyal ng gobyerno nabawasan ayon sa survey ng SWS. Mga senior citizens, bibigyan na ng discount sa tubig at kuryente. Tulungan sila sa pamamagitan ng 50% discount on their utilities expenses. Balitang negosyo, halaga ng piso kada dolyar bumagsak pa sa 45 pesos and 45 centavos. At balita sa Ibayong Dagat Election Commission, patuloy ang negosasyon sa posibleng pagkaantala sa stop election sa Thailand. RMN News Nationwide. Malaking mga balita. Abot sa bawat Pilipino. Saan man sa bansa. RMN News Talagang buenos dias Pilipinas, umaga ng Martes ngayon, January 28, 2014. Ito po ang numero unong RMN News Nationwide. Ako si Weng de la Peña. Mabuhay Pilipinas, ako si Buddy Oberas. Tayo po ay live sa DZLT 1188 RMN Lucena, DYWC 801 RMN Dumaguete, DXIC 711 RMN Iligan, sa DXDR 981 RMN Dipolog. Ay pa rin international via Ustream. Search for RMN Manila at ganoon din sa WRMN New York, USA at sa lahat ng ating mga numero unong AM radio stations nationwide. RMN News. Inaasahan hong papasok sa Philippine Area of Responsibility ang low pressure area ngayong Huwebes o Biyernes. Ayon sa pag-asa, pagsapit ng Biyernes, mag-uumpisa na itong magdulot ng pagulan sa Eastern Visayas at Caraga region kung saan posible rin ito mag-landfall. Posibleng katamtaman hanggang malakas na pagulan ang ibubuuso ng LPA na yan kaya mainam na maging handa na. Samantala, posibleng maging bagyo ang sama ng panahon niyan sa susunod na mga araw at oras na maging bagyo papangalanan ng Basyang. Ngunit sa ngayon ay mabagalo ang pagkilos ng LPA at hindi pa ito established. Kaya binabatayan pa rin ito ng pag-asa. Ngayong araw, asahan naman ang maliwalas na panahon pa rin sa bansa at magpapalamig lamang ng klima amihan o northeast monsoon. Habang magkakaroon naman ng pulupulong mahinang pagulan habang nakataas ang gale warning sa eastern seaboard ng Luzon, Visayas at Mindanao. Tumanggi si Presidential Assistant on Rehabilitation and Recovery Secretary Panfilo Lacson na pangalanan ng mga politikong nakinabang umano sa manumalyang pagpapatayo ng bunkhouses sa Tacloban. Una nang inihayag ni Lacson na 10 politiko ang tumanggap ng kickback mula sa mga kontraktor sa gitna naman ng rehabilitation efforts ng pamahalaan para sa mga biktima ng Bagyong Yolanda. Ayon kay Lacson, hindi na mahalagang makilala mga ito at mas mahalagang maipaabot sa kanila ang babala ng gobyerno. Tiniyak din ng kalihim na patuloy ang investigasyon ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa issue sa pagpapatayo ng bunkhouses at posibleng maharap sa kasong kriminal ang mga mapapatunayang sangkot. Samantala, ilamin naman ni Lacson na batay sa resulta ng paunang investigasyon, walang overpricing sa pagpapatayo ng bunkhouses pero may mga kontratistang nagtangkang gumamit ng substandard na materyales. Panawagan pa ng kalihim sa lokal at international organizations na ituloy ang pagtulong sa rehabilitasyon hanggang 2017 o isang taon matapos ang termino ni Pangulong Noynoy Aquino. Ipinanukala rin niyang
magtayo ng panibagong ahensya ang pamalaan na tututok sa rehabilitasyon lalo't madalas bagyuhin ang bansa. Investigasyon sa anomalya ng bank houses ikinasala ng Senado. Kasama natin sa Balita Live, Grace Mariano. RMN Report. Ikinasama na ng Senate Committee on Public Works bukas ng umaga ang investigasyon ukol sa umano'y katiwalian sa konstruksyon ng bank houses para sa mga biktima ng bagyong Yolanda. Ayon kay Committee Chairman, Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kailangan itong magbusising mabuti dahil dapat matiyak ang kaligtasan ng Yolanda survivors at dapat matiyak din na ang tondong nakalaan dito ay hindi maibubulisan ng mga tiwali. Kabilang sa mga imbitado sa pagdinig sa Rehabilitation SAR Council of Lacson na nagsabing hawak niya ang pangalan ng 10 politiko mula sa mga taga-oposisyon at administrasyon na umano'y nagbulisan ng 30 to 35% na commission para kaya nag-overprice ang bank houses gayong mahina ang kalidad nito. Maliban kay Lacson, inimbitahan din sa pagdinig ang kilalang urban planner at arkitekto na si Felino Palafox Jr. at DPWH Secretary Rogelio Simpson. Kasama ko sa Senado, Grace Mariano, Kapak Avenue. Nationwide. Nakipagpulong na ang kampo ni Vong Navarro kay Justice Secretary Leila de Lima para hilingin ang patas na investigasyon sa kaso ng pambubugbog. Lunes ng hapon, dumulog ang manager ng kapamilya actor-host na si Direk Chito Ronyo sa kalihim kasama mga abogado ni Navarro na sina Dennis Manalo at Alma Malyonga. Tiniyak naman ni de Lima na walang papanigan ang investigasyon ng NBI. Kasunod na rin ang report na may connection umano sa NBI. Ang kampo ni Cedric Lee ang inaakusahang ng bugbog at ng blackmail sa aktor. Ayon pa sa kalihim, aalamin rin niya kung may koneksyon nga si Lee sa mga dati at kasalukuyang opisyal ng NBI. Samantala, sa iba pang balita ay nagsalita na rin o sa kaugnay na balita nagsalita na rin po ang babaeng isinasangkot sa kasong pambubugbog at pambablackmail sa actor TV host na si Bong Navarro di umano. Sa interview, iginit ni Denise Milinet Cornejo na siya ang agrabyado at hindi raw ang aktor. Ayon pa kay Cornejo, malaki po ang respeto niya sa aktor at kung meron mang umanong inosente at biktima dito ay walang iba kung hindi siya. Pinanindigan din ng model ang akusasyong rape kay Navarro. Parang kwentuhan pa kami, ganyan. Tapos biglang start na siyang mag-nudging, hawak-hawak. Sabi ko ayoko kasi may malaki respeto ko eh. Tsaka yung hindi ako mapapayag sa mga ganun-ganun. Nagalit siguro siya. Tapos biglang hinila niya yung buko. Tapos yun na po yung nangyari. Ayoko talaga. Nagmamadali ako and all. Mag-aayos pa ako. Tsaka ayoko dahil unang-una, hindi ko siya type. Pangalawa, kahit type ko, hindi ako ganong babae na papato lang sa ganon. Kasama na nagsalita ni Cornejo, si Cedric Lee ang ituturo ni Navarro na bumugbog at nanghingi sa kanya ng 2 milyong piso para hindi lamang lumutang ang iskandalo. Ang kwento ni Lee, kasama niya ang kanyang kapatid na babae at isa pang kaibigan ng puntahan niya si Cornejo noong Miyerkules ng gabi para imbitahang mag-dinner. Nakabukas niya ang pinto ng unit kahit pumasok na sila sa narinig na sumisigaw si Cornejo at naaktuhan nilang pinagtatangka ang gasain ni Navarro ang babae. Kapit na kami sa pintuan ng kondo niya, nakarinig kami ng sigaw sa loob at mga kalampagan. Kala namin may nag-aaway. Pumasok kami, binuksan namin yung pinto, hindi naman nakalak. So wala naman tao doon sa sala, dumiretso kami doon sa bedroom na wala naman pintuan yung bedroom, kurtina lang po. Nakita po namin yung isang lalaki na nakapatong sa kanya, nakahubad na po yung pang-ibaba, pero suot pa yung pang-itaas. Tapos nagsisisigaw po si Denise, tapos sumisipa at tinutulak yung lalaki. Tapos ang instinct ko is dinakma ko yung lalaki, hinapo ko siya sa ibaba ng tama, na-tape ko yung paa niya at yung likod niya para hindi siya makatakas. Ayon pa kay Lee mga kasama, pinablatter nila sa Southern Police District ang insidente pero hindi na nila itinuloy ang kaso matapos niyang magmakaawa at humingi ng tawad si Navarro kay Cornejo at nangakong babayaran lahat ng nasira sa condo unit nito. Tatapatan naman ng mga kasong libelo at attempted rape ni Lee at Cornejo ang mga kasong ibinabala ni Navarro. Nabawasan ang mga Pilipino na kontento sa mga opisyal ng gobyerno sa huling quarter ng taong 2013. Sa survey ng social weather stations, mula sa plus 69 na puntos ni Vice President Jejomar Binay noong Setyembre, umabot na lamang ito sa plus 62
Lumabas din sa survey na 75% ng mga Pilipino ang kontento sa pamumuno ni Binay habang 13% naman ang nagsasabing hindi sila kontento. Sa kabila nito, ipasok pa rin ang 75% sa kategoryang very good. Mula sa positive 30 sa plus 37 ay bumaba naman sa plus 25 ang nakuhang puntos ni Senate President Franklin Drilon. 2 puntos naman ang nabawas sa nakuha ni Speaker Feliciano Belmonte Jr. na lumagpak sa plus 16. Isinagawa itong survey mula December 11 hanggang 16 sa may 1,500 mga Pilipino sa bansa. Maaari na ring mabigyan ng diskwento sa babayarang ilaw at tubig ang mga senior citizens. Ito'y batay kay Buhay Party List Congressman Lito Atienza sa ilalim po ng House Bill 3169 o panukala. Napapayagan ng gumamit ang mga senior citizens na namang government identification cards para makuha mga diskwento o benepisyo sa mataas na bayarin ng ilaw at tubig. Nakasad din sa panukalang kailangan kilalanin ng mga establishmento ang mga government ID ng mga senior citizens. Itinakda ng panukala na makakuha ng 5% diskwento sa unang 100 kilowatt-hour na nakonsumo at 5% din para sa unang 30 cubic meters ng tubig ang ibibigay sa mga senior citizens na nakatira sa isang bahay. Alam niyo, pagka kayo retired na, sinisipin niyo, kakaunti na lang, nakaas ng pataas ang presyo ng kuryente, presyo ng tubig, paano kayo makaka-aglanta? Paano kayo mabubuhay ng maayos? Kaya yan po ang purpose niyan. Tulungan ang mga nakatatanda sa kanilang retirement na hindi na sila kumikita ng salapi, hindi na dadagdagan ang kanilang income, tulungan sila sa pamamagitan ng 60% discount on their utilities expenses. Congressman Lito Atienza. Mindanaoan Solons nangako na bibili siya ng pagpasa sa basic law ng Bangsamoro Region. Kasama natin sa balita si Conde Bata. RMN Report. Suportado din ng mga Mindanaoan Solons ang tuluyang pagkakasundo ng pamahalaan at MILF sa Comprehensive Peace Agreement para sa pagbuo ng Bangsamoro Region. Sinabi nila Sulu Representative Tupay Loong, anak Mindanao Representative Siti Daria Turabin Hataman at Basilan Representative Jim Hataman na nais nilang mapabilis ang pagpapatibay ng batas sa Kongreso kaugnay sa pagkakaroon ng Bangsamoro. Nais din umano nilang maidaan ito agad sa plebisito, kaya sakaling maihatid na ang draft ng basic law sa paglikha ng Bangsamoro Region ay agad nila itong aaksyonan. Tiniyak naman ng mga Mindanaoan Solons na kahit papaspasan ang pagpapasa dito ay hindi isasakripisyo ng Kamara ang nilalaman ng basic law at aaralin itong mabuti para sa maayos na sandigan ng Bangsamoro people sa kasunduan ng gobyerno at MILF. Kasama mo mula sa Kamara, Conde Batak, Tatak RMN. Nationwide. 5 airlines na gumagamit sa NAIA 1 pansamantalang ililipat. Kasama natin sa Balita Live, Joyce Ad. RMN Report. 5 airlines ang pansamantalang ililipat sa NAIA 3 sa harap ng ginagawang rehabilitasyon sa NAIA 1. Kabilang dito ang Delta Airlines, Singapore Airlines, Cathay Pacific, Emirates Airlines at Royal Dutch Airlines. Sa ngayon kasi hindi kayang i-accommodate ng NAIA 1 ang 25,000 na pasaherong dumadagsa kada araw sa paliparan. Inamin naman ni NAIA 1 Terminal Manager Dante Basanta na ang rehabilitasyon ngayon sa paliparan ay sa harap ng kaliwat ka ng pintas ng mga dayuhan sa NAIA 1. Samantala, blanco pa rin si Basanta kung kailan naman isa sa ilalim sa repair ang runway sa NAIA. Kasama mo sa NAIA, Joyce Adra, Tatak RMN. RMN Nationwide Report. Lanao area patungong Zamboanga Peninsula hindi pa rin madaanan ng sasakyan. Kasama natin sa balita si Jenner Kabanday ng RMN Iligan. RMN Report. Hindi pa rin madaanan ng kahit anong klaseng sasakyan ang area patungong Zamboanga Peninsula. Ito ay matapos naputol ang tulay ng Napo, Linamon, Lanao del Norte. Magkarang gabi dahil sa tindi ng hampas ng alon sa tubig ng ulan at dagat. Tanging bangka ngayon ang nagsisilbing transportasyon ng mga taga Lanao del Norte para lang makatawid papuntang Iligan at pabalik sa kanilang lugar. Binigyan na rin ng pahintulot ng gobyerno sa Lanao na doon muna dadaan sa Marawi City mga sasakyang papuntang Pagarian, Dipolog, Zamboanga at vice versa. Samantala, nasa mahigit kumulang 1,500 na kapamilya ang apektado ng pagbaha dito sa lungsod ng Iligan. Ito ang kinumpirma ni ating City Administrator, Attorney Dexter Ray Sumaoy, matapos itong maglibot at makakuha ng figure sa naging biktima ng baha magkaraang araw. Ayon kay Sumaoy na hindi pinababayaan ng gobyerno ang mga evacuees
at bibigyan ng sapat na ayuda hinggil sa kanilang pangunahing pangangailangan. Kasama mo sa DXIC Iligan, Jenner Kabanday, Tatak RMN. Radyo mo, Nationwide Negosyo. Mga kasama, bumagsak pa sa 45 pesos and 45 centavos ang palitan ng piso kontra dolyar, kung saan ito na pinakamababang halaga ng piso sa loob ng 3 taon. Sa tala ng National Statistical Coordination Board, Agosto 2010 ang pumalo sa 45.18 ang palitan. Ayon sa report ng Reuters, kasama bumagsak ng piso ang Malaysian ringgit. Ikinakabit ito sa financial turmoil sa Argentina at inasang pagbabawas ng US Federal Reserve sa kanilang bond buying program. RMN News Abroad. Patuloy pa rin na nakipagnegosasyon ang Election Commission at Constitutional Court ng Thailand sa posibleng pag-antala ng kanilang eleksyon sa darating na Pebrero 2. Kasunod nito ng patuloy na kilos protesta sa pagitan ng gobyerno at ng mga relista kontra pa rin sa paumuno ni Prime Minister Yingluck Shinawatra. Kinala ng kampo ng Thai Party o Pheu Thai Party ng Prime Minister tila magkasabwat ang EC at Constitutional Court sa mga protesters sa pagpopostpone ng nasabing eleksyon. Kamakailan, napatay ang isang anti-government rally leader habang nagtatalumpati sa isang pick-up truck sa Bangkok. Mga kasama, live pa rin mula dito sa RMN News Center sa Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyong pong narinig ang numero 1 RMN News Nationwide. Ngayon ay Martes na ho tayo, January 28, 2014. Sa mga taga-Cagayan de Oro, susunod na po dyan sa nakasamang Michelle Mesias at Noy Lucentes sa RMN News Diretso, Balitang Cagayan de Oro sa DXCC 828. Pinabati ko lang itong si Ginoong Jesus Bangay ng Lubotan, Sambuangita, Negros Oriental. Nakikinig siya sa DXCC sa Nationwide News natin. Kasama ba diyan? Sa pamamagitan ng abot doon ng DXCC, ang RMN Cagayan de Oro doon sa lugar nila sa Sambuangita, Negros Oriental. Si Ginoong Jesus Bangay. Salamat at sumulat siya sa atin para sabihin yun. Panoorin ang naging pagbabalito namin ngayong alas 7 ng umaga. Sa YouTube, i-type lamang ang RMN News Nationwide. Thank you po, Lord, at tayo po ay nagkasama-sama muli. Salamat po sa inyo naging panahon sa amin. Sama nyo sa Serbisyo Publiko, Weng de la Peña, Buddy Oberas. Dito pa rin sa tahanan na may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan, RMN Radyo mo, Nationwide. Live via satellite. Live via satellite. RMN News Nationwide. Buong bansa, isang boses ng balita. RMN News Nationwide. Oras natin, tatak alas 7:17 ng umaga. Tatak RMN. Mag-feeling winner! Sali na sa SSS! Para sa chance na mangailangan, may benepisyo ka at yung pamilya! May sickness, maternity, disability, and retirement benefits ka! Sa konting halaga, panalo ka! Lahat pwede sumali! Mag-member na! Punta na sa SSS branches nationwide! For details, go to sss.gov.ph. Mag